Ang unang 3 linggo ng 2026 NBA offseason mula sa NBA draft noong Hunyo hanggang sa unang bugso ng free agency ay nagdala ng napakaraming pirmahan at trade kung saan maraming mahuhusay na player ang lumipat ng teams at nagsuot ng bagong uniforme. Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito na ubos na ang market. Marami pa ring mahuhusay na free agents na may iba't ibang laki, karanasan, at kakayahan na maaring maging malaking tulong sa isang team sa susunod na season. Tingnan natin ang ilan sa pinakamahuhusay na unsigned players na available pa rin. At syempre, iisa lang talaga ang tamang simula. Papasok na siya sa kanyang ika-24 NBA season kahit wala pang ibang players sa kasaysayan ng liga ang umabot man lang sa ika-23 season. Sa nakalipas na 6 na taon ay nakaligtaan niya ang average na 21 games bawat season. Totoo ang mga alalahanin. Pero narito ang mahalagang punto, 28 players ang napili sa 2026 NBA All-Star Team at 10 lamang sa mga kwalipikadong players sa minutes per game leaderboard ang nag-average ng hindi bababa sa 20 points, 5 rebounds at 5 assists kada laro noong nakaraang season. Kasama si LeBron sa dalawang grupong iyon at siya lamang ang maaari mong pirmahan sa open market. Ayon sa ilang advanced metrics tulad ng player efficiency rating, value over replacement player, at box plus minus, kabilang si LeBron sa top 25 player noong nakaraang season. Samantala, mas mababa naman ang naging pagtataya ng iba pang sukatan gaya ng estimated plus minus, win shares, at daily plus and minus na inilagay siya sa humigit kumulang ika-55 hanggang ika-85 rank. Kung paghahaluin ang dalawang pananaw, lumalabas na isa pa rin siyang top 40 player, isang atleta na nag-average ng 23 points, 7 rebounds, at 7 assists sa playoffs at siyang pinakamahusay na player ng isang team na nanalo sa first round series. Bukod pa rito, tila handa siyang pumirma sa halagang mas mababa kaysa sa tunay niyang halaga kung mapupunta siya sa sitwasyong sa tingin niya ay tama. Si LeBron ay nananatiling isa sa pinaka-versatile at pinakamahusay na available na player sa market, kayang gumanap bilang point guard, wing o big man. Kahanga-hanga ang kanyang patuloy na mataas na antas ng laro sa kabila ng napakatagal na niyang career. Bagamat hindi tiyak kung kaya pa niyang pangunahan ang isang team sa kampyonato sa 2026, nananatili siyang isa sa pinakamakapangyarihang personalidad sa NBA at inaabangan ng lahat ang susunod niyang magiging desisyon. Samantala, si Jalen Duren ay naging isa sa pinakamahalagang available na center sa free agency matapos ang napakalakas na regular season kung saan nagtala siya ng career high sa puntos, nanguna sa NBA sa true shooting percentage at malaki ang inunlad sa depensa. Dahil dito, naging mahalagang dahilan siya sa pag-angat ng Pistons at nagkaroon ng kaso para sa isang maximum contract. Gayunpaman, humina ang kanyang halaga matapos ang isang nakakadismayang playoffs kung saan bumaba ang kanyang produksyon sa halos lahat ng aspeto ng laro at nawalan pa ng playing time sa mahahalagang sandali. Dahil dito, naging malaking tanong kung alin ang tunay na bersyon ni Duren ang makikita sa hinaharap. Sa free agency, hindi natuloy ang interes mula sa Lakers at Kings, kaya nananatiling kontrolado ng Pistons ang sitwasyon. Dahil wala ring ibang teams na may sapat na salary cap para magbigay ng malaking offer, hindi nagmamadali ang Detroit na tapusin ang kontrata niya. Layunin ng Pistons na mapirmahan siya sa presyong pabor sa team habang pinapanatili ang salary cap flexibility para sa mga susunod na kontrata, kabilang ang posibleng extension ni Ausar Thompson. Si Draymond Green naman ay tinanggihan ang kanyang $27.7 million player option para sa 2026-2027 season upang bigyan ng mas malaking salary cap flexibility ang Golden State Warriors sa kanilang hangaring makuha si LeBron at mabuo ang inaasam na tambalan nila ni Curry. Bagamat opisyal siyang isang unrestricted free agent, inaasahang muling pipirma si Green sa Warriors kapag natapos na ang mga plano ng team. Sa kabila ng kanyang edad at mahabang career sa NBA, nananatili siyang isa sa pinakamahalagang natitirang free agent sa market. Matapos halos mawalan ng playing time sa Phoenix Suns, muling nabuhay ang laro ng 6-year veteran Nick Richards nang mailipat siya sa Chicago Bulls. Tumaas ang kanyang produksyon at naging mas epektibo siya bilang scorer at rebounder na nagpapakita na kaya pa rin niyang mag-ambag kapag nabibigyan ng sapat na pagkakataon. Bagamat hindi siya kilala sa advanced statistics at pabago-bago ang kanyang depensa, nananatili siyang isang malaki at athletic na sentro na mahusay sa screening, rebounding, pag-atake sa rim,
at maaari na ring tumira ng paminsan-minsang 3-pointer. Dahil dito, maaari siyang maging mahalagang dagdag para sa mga teams na naghahanap ng maaasahang backup center. Maaring iniisip mo si Kevin Love na 2 buwan na lamang ay magiging 38 na at limitado ang kanyang naging oras sa paglalaro sa nakaraang 2 season. Nananatili pa rin siyang isa sa mas kapaki-pakinabang na natitirang big men sa free agent market dahil sa kakayahan niyang mag-shoot sa labas at tumulong sa rebounding. Dahil manipis ang market ng mga available na sentro, may tsansa pa rin siyang makakuha ng bagong pagkakataon sa kanyang ika-19 season sa NBA. Kabilang din sa iba pang natitirang free agent big men sina Jeremy Sochan, Drew Eubanks, Kelly Olynyk, Bismack Biyombo, Mason Plumlee, Dwight Powell, Trendon Watford, Tony Bradley, Xavier Tillman at Christian Coloco. Tulad ni Green, halos teknikalidad lamang kung bakit kabilang si Harden sa listahang ito. Si Harden ay naging technical na free agent matapos tanggihan ang $42.3 million player option, ngunit inaasahang pipirma siya ng mas mahabang kontrata na may mas mababang taunang halaga. Nanatili siyang isa sa pinakamahusay na available na playmakers matapos magpakita ng mahusay na laro para sa Cavaliers, kung saan nag-average siya ng 20.5 points, 7.7 assists, at mahusay na shooting habang tinulungan ang team na makarating sa Eastern Conference Finals. Si DeMar DeRozan naman ay naging available matapos i-waive ng Sacramento Kings, ngunit nananatiling mahalagang scorer dahil sa kanyang husay sa mid-range, paggawa ng sariling shot, at pagiging maaasahan sa clutch situations. Si Russell Westbrook, bagamat bumaba na ang kanyang shooting efficiency, ay patuloy pa ring nagbibigay ng malaking kontribusyon sa puntos, assists, rebounds, at triple-double production, kaya may mga teams na interesado sa kanyang serbisyo. Si Bradley Beal naman ay naghahanap ng pagkakataong makabalik matapos maputol ang kanyang season dahil sa fractured hip. Umaasa ang mga teams na maibabalik niya ang dating anyo bilang 3-level scorer na kayang umiskor mula sa ilalim ng ring, mid-range at 3-point line. Samantala, umangat ang laro ni Peyton Watson ng Nuggets at itinuturing siyang isang mahalagang 3-and-D wing dahil sa kanyang depensa, shooting at potensyal na maging mas mahusay na scorer. Si Jonathan Kuminga ay nananatiling isang batang player na may mataas na potensyal matapos maging mahalagang scorer para sa Hawks, bagamat naging hindi pantay ang kanyang performance sa playoffs. Si Benedict Mathurin ay isa ring kawili-wiling player dahil sa kanyang kakayahang umatake sa basket at makakuha ng free throws, ngunit kailangan pa niyang pagbutihin ang shooting, playmaking, at depensa upang maging mas consistent. Si Bruce Brown naman ay patuloy na hinahangaan dahil sa kanyang versatility at kakayahang tumulong sa maraming aspeto ng laro kahit wala siyang isang partikular na dominanteng posisyon. Kasama rin sa iba pang available players sina Matisse Thybulle, Spencer Jones, Blake Wesley, Jet Howard, Bryce McGowens, Jae'Sean Tate at Gary Payton. Sa kabuuan, ang free agent market ay naglalaman ng kombinasyon ng mga veteranong scorer na maaring magbigay agad ng ambag at mga batang talento na maaring maging mahalagang bahagi ng pangmatagalang plano ng mga teams.